And yung potential future nito guys, ibig sabihin nito, makakawala kayo dito sa negative thinking na to. Parang imagine niyo na nakaposas, ayan, nakaposas. So, tingnan nyo itong image ng card. Ayan o, parang nakatali siya, nakaposas, diba? Nakatali, nakaposas. Tapos ito, with this energy, ibig sabihin nito parang makakakalag ka, no, dito sa pagkakaposas mo. So, in the future, makakawala ka rin. Kailangan matapos itong, or matatapos din itong sufferings mo. Hello guys, hello Gemini. Story mo ba to? Ito isang timeless reading mga kapiksi para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, and future energy mga kapiksi, mga suggested approach, and yung potential future ng story na to. So shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Gemini. Eto, so Gemini, kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating spread. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Guys, if in case story nyo ba to or naka-resonate kayo, comment down below, okay? So, where you are right now, mga kapiksi, nandun ka sa stage ng buhay mo na naririp mo yung karma mo, okay? So, kung maganda yung na-experience mo, it's because of your good karma. Kung hindi naman, that's probably because of your bad karma, mga kapiksi. Or baka meron kayong mga karmic debts, no? Kung kayo ay may mga karmic debts, guys, pagdating sa karma, the universe is always giving you what you deserve. So, good intentions equals good karma. Bad intentions equals bad karma. Palagi iyan, guys. Kaya dapat palagi tayo nagtatanim ng good intentions, guys, para palaging good karma din. Actually, pagka maraming kayong good karma, guys, talagang you will be blessed, no? Kaya, dapat talaga na ino-observe natin sa buhay natin yung kawang gawa. And ganun din yung para mabawasan yung karmic debts nyo or mabayaran nyo yung mga karma nyo. Kawang gawa din, guys, yung sagot dyan. And pagdating naman sa kawang gawa, guys, hindi naman yan pera-pera lang, no? Hindi lang yung kumbaga yung pagtulong sa kapwa, yun yung ibig sabihin ng kawang gawa. Hindi lang siya dahil sa pera lang o hindi lang pera yung sukatan. Ngayon, kung ayaw nyo naman, kasi yung iba, di ba, parang ayaw nilang tumulong kasi minsan niloloko lang sila o kaya naman naaabuso, ganyan. Parang meron silang ganung perception. Sa simbahan, mga kapiksi, mag-tithing kayo, no? Yung tithing is the best form of giving, mga kapiksi. So, yeah. And then, potential and challenges, again, this is more on challenge. So, yung iba sa inyo, guys, pwedeng, pwedeng nakaka-experience kayo ng mga bad luck because of your bad karma. So, itong energy na to, mga kapiksi, is more on problems, no? More on paghihirap. So, this challenges. This is more on challenges, guys. Pero, ang good about dito is, kumbaga parang, inaalis sa'yo ni universe yung mga unnecessary, unwanted energy sa paligid mo, no? Para mabigyan ng space yung karapat-dapat na pagtuunan mo ng pansin or pagtuunan mo ng enerhiya. So, yun naman yung maganda dito. Pero for some of you, kung may mga problema kayo, guys, this may be the best time na i-assess nyo yung buhay nyo if you've been good or if you've been bad, okay? And what you need to focus on, guys, is magplano kayo, no, with this air sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. Parang i-assess nyo, isipin nyong mabuti, no? Kasi sometimes guilty tayo na hindi natin alam, hindi natin sinasadya. Kapag ka nagsalita kayo ng masama sa kapwa nyo, automatic yan, bad karma yan. Kahit yung mga nambabash, guys, no, sa social media, kahit na sinabi nyo na wala naman akong ginagawa, nambash lang ako. Automatic yan, mga kapiksi. Lahat ng ginagawa natin, even yung hindi mo pa ginagawa pero iniisip mo na, automatic yan, mga kapiksi. So, always maging aware kayo sa mga iniisip nyo, sa mga ginagawa nyo, para hindi na madagdagan yung inyong bad karma.
Past energy mga kapigsi is this is a water sign energy. For some of you, pwedeng dahil din sa emosyon nyo, no? Pwedeng ito rin yung naging cause ng bad karma nyo mga kapigsi kasi pwedeng nagpadala kayo sa emosyon nyo. Let's say for example, galit kayo sa isang tao kasi nakagawa sila ng hindi maganda sa inyo. So, ang nangyari is dahil dun sa galit nyo, pwedeng nakagawa kayo or nakapagsabi kayo or nakapag-isip kayo ng hindi maganda towards that person. And yun na, no? So, hindi lang sila yung kumbaga may balik din yun sa inyo mga kapigsi, no? Kasi regardless, intention pa rin yung tinitingnan doon ng universe. So, be careful, no? Sa inyong mga emosyon, especially negative emotions, guys, kasi wala talaga yung naidudulot na maganda sa buhay natin, mga kapigsi. And then, your greatest strength, mga kapigsi, no, is matyaga naman kayo, guys, no? Kumbaga, parang matyaga kayo mag-antay, matyaga kayo, hindi kayo mainipin. So, that's one of your greatest strength. So, kumbaga, habang nag-aantay kayo, guys, make sure na magtanim kayo ng good karma, okay? Para good seeds din, good fruits din yung inyong or good karma din yung inyong tamasahin talaga, mga kapigsi. And in the near future, guys, no, you will work with other people na pwedeng makatulong sa inyo, mga kapigsi. Parang itong mga tao na to, parang feeling ko makaka-impluwensya ito sa'yo, no? Malaking impluwensya sila sa iyo, sa pagbabago mo, para matulungan ka din na makasurvive or malampasan yung mga challenges nyo, kasi yung iba sa inyo nga, you may have a lot of challenges right now, mga kapigsi. So, you will work with other people na talagang malaki yung impluwensya sa inyo, guys, and makakatulong din sa inyo para makabawi kayo. And yung suggested approach, mga kapigsi, no, ayusin nyo yung pag-iisip nyo, ayusin nyo yung pattern of thoughts nyo, magsimula ulit kayo, mga kapigsi. It's never too late to start a new life, guys. Magbago, no, magbagong buhay. And yung pagbabago na yun, make sure na i-focus nyo sa kabutihan, i-focus nyo sa magaganda, okay? Iwasan nyo yung pagrereklamo, maging masayahin, no? Kasi wala naman talaga, guys, na idudulot yung pagrereklamo, maano lang tayo, ma-wrinkles lang. Kukulubot ka lang dyan, guys, no? So, yeah. And what you need to know, guys, this is an earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo. Ibig sabihin nito, mga kapigsi, no, matuto tayo magpakumbaba, especially kung feeling natin may mga pagkakamali tayong nagawa. Okay? Humingi tayo ng tawad, magdasal, ganyan. And i-focus nyo na lang yung inyong attention, no, enerhiya sa trabaho nyo, sa negosyo nyo, sa kabuhayan nyo, okay, sa pagpapaunlad ng buhay nyo. Yan. Imbis na intindihin nyo yung buhay ng iba, yung sarili nyong buhay, yung intindihin nyo. Imbis na magmarites kayo sa iba at humanap kayo ng baho ng ibang tao, ayusin nyo yung sarili nyong buhay, mga kapigsi. Okay? And your hopes and fears, this is more on fears, mga kapigsi. No? Ito yung mga, kumbaga parang you are trapped kayo sa negative thinking. Yung iba sa inyo, guys, although hindi naman lahat, baka meron kayong habit na masyado kayong negative thinker, masyadong pessimistic, masyadong overthinkers, no? Yan yung isa pa yan sa mga nagpapahirap sa buhay natin, guys. Hindi kayo makakaalis sa mga negative situation nyo kung palagi rin kayo nag-iisip ng nega, okay? Kasi if you want to change the output, you have to change the input, 'di ba? So ibig sabihin, parang computer, guys. Kung gusto mong magbago yung nakikita mo sa monitor, 'di ba? Nagta-type ka, kung gusto mong magbago yung nakikita mo sa monitor or yung ipi-print mo, kailangan baguhin mo muna yung ini-input mo, yung tina-type mo, 'di ba? Bago siya, para magbago yung napo-project mo. Kaya ka nga nagba-backspace. Kaya nga 'di ba sa keyboard merong backspace, merong delete para baguhin, no? So para mabago yung output, you have to change the input. Ibig sabihin, para mabago yung buhay mo, kailangan magbago yung perception mo, yung belief system mo, sa loob yun, di ba? Di ba? Yung iniisip mo, sa loob mo yun. Nagets nyo ba, mga kapigsi, sa utak nyo?
and then magbabago din yun na po project sa physical reality nyo. So, yun yung kailangan yung i-overcome mga kapiksi, itong negative beliefs nyo, itong mga limiting beliefs nyo, guys. And, yung potential future nito, guys, ibig sabihin nito, makakawala kayo dito sa negative thinking na to. Parang imagine niyo na nakaposas, ayan, nakaposas. So, tingnan nyo itong image ng card. Ayan o, parang nakatali siya, nakaposas, diba? Nakatali, nakaposas. Tapos ito, with this energy, ibig sabihin nito, parang makakakalag ka, no, dito sa pagkakaposas mo. So, in the future, makakawala ka rin. Kailangan matapos itong, or matatapos din itong sufferings mo kapag nakawala ka dyan sa overthinking na habit mo, dyan sa sitwasyon mo. So, nasa sayo talaga yung pagbabago, kapiksi. Again, if you want to change the output, you have to change the input, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys. Ito, i-mind nyo yan sa comment section. Mind, freedom, no? Ibig sabihin, makakawala ka din dito sa bad karma mo. So, make sure, guys, na magtanim kayo ng good karma palagi. And itong mga wonderful people, no, na tutulong sa inyo, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. So, tingnan natin yung additional message for you, guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong 500 pesos na discount until September 30. Kaya i-avail nyo na yan, guys. Sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 20% discount naman yan until September 30. Kaya i-avail nyo na, guys. Sobrang ganda. Ito yung message sa inyo, guys. Easy does it. Simplihan nyo lang, mga kapiksi, no? Wag nating kumbaga wag nating i-force, wag nating madaliin, no, yung mga pangyayari sa buhay natin, no. Everything is according in perfect timing. So mag-focus kayo in changing your beliefs, in changing your perception. Doon nyo i-focus yung attention nyo and eventually susunod yung trading nyo. Pero wag kayo masyadong maging atat, o nagbago na ba, o nagbago na ba, o nagbago na ba, andyan na ba, andyan na ba. Susunod yan, mga kapiksi, no? You just have to focus your energy internally, mga kapiksi, belief system, no? And simplihan nyo lang, wag masyadong komplikado, mga kapiksi. And for some of you, nagiging maganda din yung energy nyo sa loob ng inyong mga tahanan, mga kapiksi, nag-i-improve yung inyong relationship, nag-i-improve yung energy sa loob ng tahanan. And syempre maganda yun kasi, di ba, yun yung ano natin first family, di ba? Yun yung pinaghuhugutan talaga natin ang lakas, pundasyon natin yun, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, and huwag nyo kalimutan makinig ng ating mga pampaswerte subliminal, guys. Ito yung playlist, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to watch our 2025 kapalaran, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.